Takaw disgrasya, lalo kapag tag-ulan ang pangunahing kalsada sa barangay Canitoan, Cagayan de Oro City. Naipon kasi ang tubig sa kalsada dahil sa malalalim na butas. May unang balita live si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Susan, maliban nga sa peligrosong kalsada ay buhol-buhol na traffic din daw ang nararanasan ng mga residente sa lugar, lalo na pag rush hour. Kaya't hiling nila na sana ay malagyan ito ng mga tauhan na magmamando sa takbo ng traffic dito sa lugar. Maputik at malalim na butas sa kalsada. Ganito ang sitwasyon sa main road ng Barangay Canituan sa Cagayan de Oro City. Ito ay epekto sa isinasagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH First Engineering District na road reblocking project sa lugar. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan, lalo na at one-way lane lang. Lalong nagpahirap sa mga motorista ang tubig dala ng halos walang tigil na pag-ulan. Maraming aksidente na raw ang nangyayari sa lugar. Dekado kay kuan ng mga single, labi na sa mga single murag ba tumba. Agay anong kuan ka balasan. Di mabantayan ang lubak. Oh, di mabantayan ang lubak kay puro sa tubig. Unta mahuman na niyang dalan diri sa Canituan, unta makadungog ang kuan diri kinsay na kuan diri sa Canituan, mahuman na ni ang dalan kay para pod makaagi og tarong mga tao. Ayon sa Barangay Council ng Barangay Canituan, noong September pa sa nakaraang taon, sinimulan ang proyekto sa kanilang barangay. Aminado din ito na ilang buwan nang na-delay ang nasabing proyekto. Mga rason nga ilang ginapaabot sa amo nga dili gud ma-continuous ang pagbuho sa pagtrabaho kay tungod pod aning daot gyud na at panahon. Pero ang labi gyud ani nga gikinahanglan gyud nga matagaan gyud nato og tubag kani gyud ang apektahan gyud tanan natong mga residente. Nakatakdang ipatawag ng paopisyal ng barangay ang tatlong mga kontraktor ng proyekto para mabigyan ng solusyon ang problema. Sa ngayon, humihingi ng pag-unawa ang barangay sa mga residente sa aberya. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng panig ang DPWH-10, ngunit hindi pa sila tumuton sa aming mga tawag. Susan, paglilinaw ng barangay na hindi sa kanila nanggaling ang proyektong ito at nakatakda na rin daw na ipatawag nila ang tatlong mga kontraktor bukas araw ng Miyerkules upang mapag-usapan na ang posibleng solusyon sa mga reklamo ng mga residente dito sa lugar. Sisikapin din ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang tatlong kontraktor ng mga proyektong ito. Susan? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.